Bago po tayo mag-start, sino po dito yung nakatulog ng maaga kagabi? Nakatulog ng maaga kagabi? Umaga na. Maraming salamat sa pagtulog ng maaga. Ako hindi ako masyado nakatulog at all kagabi. Una dahil, the text that we are going to cover this morning is, tatlo pa lang naman. Pangatlong sermon ko pa lang to. So, this is by far the most difficult for me, at least. And the message that we're going to talk about is really something that challenges, hopefully it will challenge everyone as well later as we go through our text for today. Ang ating text sa umagang ito ay galing sa Acts chapter 17 verses 10 to 15. Acts 17 verses 10 to 15. Atin po muna siyang basahin bago natin siya pag-usapan. Basahin ko po muna siya mula sa ESV. Verse 10. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standings as well as men. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Praise God for His word. Tayo po muna yung manalangin. Mahal na Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa muling pagkakataon upang sa gayon ay marinig namin ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, na kami pinahintulutan mo makarating ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa mga katalinuhan at pangunawa na inyong binibigay sa amin pang-araw-araw, lalong-lalo na, Panginoon, sa tuwing kami makakarinig ng inyong salita. Naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng taus-pusong pagtanggap sa anuman ang aming pag-uusapan ngayong umaga. At naway gamitin mo ako, Panginoon, upang sa gayon ay maipahayag ko ng faithfully and truthfully your word for this morning. Lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa ngalan ng iyong anak, na aming Panginoon, si Jesucristo. Amen. Noong nakaraang linggo, ating sinundan, di ba? Kung ating alalahanin, ating sinundan si Pablo nang sila ay magtungo sa Thessalonica. Dito ay ating napag-alaman na sina Pablo ay patuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ating din nalaman sa last week na dahil sa inggit ng mga Hudyo, kanilang sinugod ang bahay ni Jason. Si Jason yung siyang kumupkop kina Pablo habang sila ay nasa Thessalonica. Ano ang mensaheng pinapangaral ni Pablo nung siya ay nasa Thessalonica? Kung bakit gano'n na lang yung galit ng mga Hudyo sa kanya? Ang pinapangaral niya, kung ating maalala last week, na si Jesus ay ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa salita ng Diyos mula sa ating binasa ngayong umaga, meron po akong 3 bagay na nais kong pagtuunan natin ng pansin. The first one is from the point of view of Paul and Silas. Ang tawag ko dito ay proclaim with purpose. The second is from the point of view naman ng mga Bereans, ng mga taga-Berea. Engage with expectations. At ang third ay tungkol sa ating napakadakilang Diyos. Trust in His triumph. So ang ating pong 3 key points for this morning is proclaim with purpose, engage with expectations, and trust in His triumphs. Sa ating teksto na binasa ngayong umaga, ang una kong gustong pagtuunan natin ng pansin ay sina Pablo at Silas.
Pero bago yan, atin muna nga alalahanin kung ano nga ba yung mga kanilang pinagdaanan. Mula ng kanilang sundin, ang kagustuhan ng Diyos, di ba? Ang una nilang plano, pinag-usapan natin dati, ang gusto nila talaga ay pumunta sa Asia, sa Bithynia, pero hindi sila pinayagan. Kaya sila ay napunta sa Macedonia. Kanilang pagpunta sa Macedonia, naging instrumento sina Pablo upang si Lydia ay manampalataya kay Jesus. Sila rin ay nakaranas ng paghahagupit at pagkakakulong sa Philippi. Pero, habang sila ay nakakulong, nabautismuhan naman nila ang bantay ng kulungan, pati na rin ang kanyang pamilya. At noong nakaraang linggo, ating napag-alaman na sila ay tinugis papaalis ng bayan ng Thessalonica. Hindi ko alam kung nabalitaan din ni Pablo kung ano yung nangyari kay Jason. Diba? Nangyari kay Jason nung nasa Thessalonica, nung paalis ng Thessalonica, sila Pablo, ay si Jason naman yung naharas ng mga Hudyo. Hinuli siya at pinagbayad ng piyansa upang hindi lang siya makulong. Pero ang mga paghihirap na kanilang pinagdaanan ay hindi naging dahilan upang huminto sina Pablo sa kanilang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ano ang ginawa nila Pablo at Silas pagkarating nila sa Berea? Ating basahin na nakasulat sa verse 10. Sabi sa verse 10, yung Tagalog yung babasahin ko naman. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Matapos silang makatakas mula sa mga nanggugulo sa Thessalonica, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo sa Berea. Bakit sila nagtungo doon? Para magturo. Yun yung sabi sa verse 11. Sabi sa verse 11, gustong-gusto ng mga taga-Berea na makinig sa mga tinuturo ni na Pablo. Nung nabasa ko parang, Pablo, hindi ka ba napapagod? O di kayo nagsasawa? You've been beaten. You've been jailed. You have been chased by a mob, and yet, here you are. You went straight to a Jewish synagogue to preach. Bakit? Because Paul and Silas are very clear on what they are being asked by God to do. At yun yung makikita natin dati nung simula pa lang nung ating sinimula ng Acts. Sa Acts chapter 1 verse 8, dito nakasaad kung anong naisipagawa ng Diyos kina Pablo. At sabi doon, at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa buong mundo. At isa sa mga layunin o purpose nila Pablo ay ang ipalaganap ang mabuting balita. Ipamalita ang kaligtasan na makakamit lamang sa pananampalataya kay Kristo Jesus. That's one of their purposes in their non-stop pursuit to proclaim the good news. They were acting with boldness, walang takot. They were acting with such urgency, walang hinto, walang humpay, because they know the importance of the message that they are bringing. They are bringing the good news of salvation to anyone and everyone who is willing and able to hear. Para ito sa lahat ng nais makinig. Ano ang isa pang layunin nila Pablo sa kanilang pagpunta sa Jewish synagogue? Sabi muli sa verse 11, gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. They went there to teach the word of God. They were teaching faithfully and accurately. Paano natin nasabi na mga tinuturo ni na Pablo ay ang katotohanan? Makikita natin ito sa kung ano ang ginawa ng mga Hudyo na nakikinig kina Pablo. The Jews in Berea were examining the scriptures to see whether what Paul and Silas were teaching are true. Sinasaliksik nila ang mga pinagsasabi nila Pablo. At paano naman natin malalaman na niniwala nga sila sa sinasabi nila Pablo after nila magsaliksik? Sa verse 12, anong sabi? Marami sa kanila ang sumampalataya. Paul and Silas were teaching faithfully. Ayon nga kay Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 12. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. Sila ay mga sugo ng Diyos. Paul was emphasizing that he represents Christ and speaks on His behalf. That the words that Paul is saying are not merely his words, but they are the word of God. Paul and Silas went to the Jewish synagogue in Berea to faithfully teach
the word of God. They were there so that the people whom God has chosen to save can hear the good news of salvation. At ang huling layunin ni Pablo na ating makikita sa teksto ngayong umaga, sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos, na nais kong ating intindihin ngayong umaga ay ito. Nais din nilang hamunin ang anumang mga maling itinuturo sa mga panahon na iyon. Paano natin ito nasabi? Sa verse 13, ating mababasa na, ang sabi sa verse 13, nang marinig ng mga Hudyo sa Thessalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ang mga tao na manggulo. These Jews in Thessalonica, whose hearts are already hardened, are relentless. Hindi sila huminto sa pagtugis kina Paul at Silas. Mula sa Thessalonica, sila ay sumunod sa Berea upang usigin muli sina Pablo. This shows us how confrontational the Word of God is to the culture and beliefs prevailing at that time. Similar to what is happening nowadays. People will attack you, they will call you names, they will bully you, they will call the mob upon you. Kilala niyo ba si Joyce Spring? Narinig niyo ba si Joyce Spring? Si Joyce Spring, isa siyang dating DJ sa radyo. Na ngayon, meron na rin siyang podcast. Ang title ng podcast niya is Adulting with Joyce Spring. Pinoy siya. Pinoy. Last year, sa isang episode ng kanyang podcast, meron siyang guest. Ang guest niya si Will Dasovich. Isa rin siyang influencer. Phil Foreigner din. And by all accounts, si Will ay isang non-believer. But si Joyce Spring is known to be a Christian and she's vocal about it. The question Will asked to Joyce during the episode was, do you agree that a non-believer would go to heaven? Point blank. Tinanong niya. Sagot ni Joyce Spring, she clarified, non-believer, you mean as somebody who doesn't believe in Jesus? Will said, yes. Joyce was quick to reply, then the answer is no. Joyce was vilified after that episode aired. And Will, he was praised for being nice. Kasi hindi daw niya binalikan at kinotsa si Joyce Spring for her beliefs. At ito ang isang article sa Squire, isang, di ba, malaking magazine dito sa Pilipinas, talking about this exchange between Joyce and Will. Ito yung sabi ng isang author na nagsulat nito sa Esquire magazine. Sabi niya doon, what I can't believe is the fact that Christians still have these outdated and misguided concepts of faith. It is cases like this that have led some people to dislike Christians. Some even go as far as saying that the religion has descended into a cult. In many ways, we may argue with statements like this, it already has. Isa na daw tayong kulto because of what our beliefs are. Ito yung dugtog na sa dulo. In a macro sense, if Christianity hopes to find a way to survive in the modern world, its followers shouldn't say stuff like this. With a seemingly small, honest issue such as this, Joyce Spring isn't converting anybody. This just shows why more people are turning away from Christianity and entering more spiritual realms. But Joyce, just like Paul, wasn't trying to convert anybody for the sake of converting. She was speaking the truth that sought to challenge the falsehood that is being spawned nowadays. Much like what Paul was doing in Thessalonica and Berea, Paul was God's ambassador. He was speaking on behalf of Christ. Remember what the two other purposes in proclaiming that we have discussed earlier. Una, to share the gospel in obedience to God. And pangalawa, to teach it faithfully and truthfully. Yes, the word can be offensive, but we should remain faithful to the word. That's our responsibility. May dalawang pwedeng mangyari sa isang makakarinig na magandang balita. Ang una ay para sa mga mananampalataya kay Jesus. They will find hope in the gospel, that we cannot save ourselves, that we cannot completely obey the laws of God, and thus we need Jesus to save us. Ang ikalawang grupo na mga maaaring makarinig ay yung mga hindi tatanggap sa saving grace of what Jesus did on the cross. They will feel judged by the gospel, similar to what the writer in the Esquire magazine felt, similar to the Jews in Thessalonica.
Itong feeling nila, who are you to judge me and tell me what I'm doing will not bring me to heaven? Mabait naman akong tao. Joy spoke a biblical truth and people got offended because of their false beliefs. Paul and Silas were also speaking the biblical truth of salvation to the people in Berea, and the Jewish mob was chasing them away once again for telling the truth. What can we take away then from this text through the perspective of Paul and Silas? Para sa ating lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, whether we officially preach or not, ating tatandaan na tayong lahat ay nakatanggap ng Great Commission. All of us are being sent to proclaim the gospel. We too, therefore, are ambassadors of Christ, that we are speaking on behalf of God. We are His instruments in bringing His word to be heard by people. So let us treat the word with such reverence and respect it deserves. Teach it faithfully, truthfully, regardless of whether it will offend the beliefs of the majority. Tayo ba ay maingat na pinag-aaralan ng salita ng Diyos upang sa gayon kapag tayo ay tinawag upang magpahayag ng salita ng Diyos o kahit mag-share ng ating testimony, tayo ba ay magiging handa at tapat? Tayo rin ba ay may tapang na mag-share ng gospel kahit kanino at sa kahit anong panahon? So let us be diligent in studying the Word, knowing that because we are called to spread the gospel, we are also ambassadors of Christ. Okay. Kung yung unang key point natin ay nakafocus kina Paul at Silas at sa mga nagpapahayag ng mabuting balita, ang ikalawang punto ay para sa ating nakikinig ng salita ng Diyos. We play dual roles. We proclaim the Word of God, but at the same time, we also hear the Word of God. Paano tayo dapat tumatanggap ng salita ng Diyos? Ang mga taga-Berea ay napakagandang ehemplo kung paano dapat ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Sila ay engaged sa pakikinig. Sila ay nakikilahok. May aktibong partisipasyon. Paano nila ito ipinakita sa ating binasa ngayong umaga? Una, sa verse 11. Anong sabi sa verse 11? Now, these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness. They were eager to receive the word. Yun yung ginamit na term. Sa Tagalog, ang ginamit ng mga salita ay gustong-gusto nilang makinig. Bakit kaya sila eager? Bakit kaya gustong-gusto nilang makinig sa salita ng Diyos, sa sasabihin nila Pablo? Sige nga, isipin nga natin, tayo, pag umuwi yung, ano ba, may mga anak or kapatid, pag may sinabi sa atin, may gusto akong ikwento, paano natin nalalaman na tayo ay eager na makinig sa kung ano man yung sasabihin nila? Nagiging eager tayo if we have an expectation or meron tayong ina-anticipate na certain things. Tulad ng ano? Tulad ng ina-expect natin na magandang sasabihin niya. Na meron siyang good news. Makikita natin sa mata, sa kilos, sa tono ng pananalita ng anak natin, for example, na sasabihin niya ay good news. Paano yung pagdating sa bahay? Mami, Daddy, may gusto kong ikwento sa inyo. Diba? Excited sila magkwento. Because of that excitement, excited na rin, eager na rin tayong makinig. Kasi we are expecting that they are going to bring us good news. So marahil ay may ganong expectation din ng mga taga-Berea. That Paul and Silas are bringing them good news. That is why they were eager to listen. Ano pa kaya yung pwede nilang expectations kung bakit sila eager makinig? Na si Paul at Silas ay ginagamit ng Panginoon upang magdala ng magandang balita. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, this is what Paul wrote to the Thessalonians. And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God. So meron din silang expectation that they are going to hear the word of God through Paul and Silas. Ano pa? Ano pa kaya pwede nilang expectation para sila maging eager? Baka eager sila kasi alam nilang hindi lang basta kung ano-anong information ang dala nila Paul at Silas. Maybe they are also expecting that these words have power. Sabi nga sa Hebrews 4, verse 12,
For the Word of God is living and active. At ito ay tumatagos hanggat sa kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuhan at kaloob-looban ng buto. If they are expecting that Paul is bringing the Word of God to them, that is alive and active, words that can transform hearts, words that can convict and can correct them, words that can affirm what they believe in. If they are expecting these things, then I am not surprised that they were eager to listen to Paul. And because of this eagerness, they were considered noble in verse 11. Ano pang ibang ipinakita ng mga taga-Berea na pwede nating kapulutan ng aral? They examined the scriptures to verify if what Paul is saying is true. Ayon sa ikalawang bahagi ng verse 11, sabi doon, at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Hindi lang nila basta-basta tinanggap ang mga sinabi ni Pablo. Sila ay nagsiliksik, nagbasa ng scriptures to read for themselves. And then they believed. At tuwing kailan nila ito ginagawa? Araw-araw. Daily. They were eager to receive, and they were also careful to receive. They were diligent. At mas dito ako namang sa mga taga-Berea. Sabi natin kanina, they were eager, di ba? They were eager to listen to what Paul is going to say. Gustong-gusto nila makinig sa sasabihin ni Pablo. Kasi nga, meron silang mga expectations. Pero kahit na meron silang expectations tulad ng magandang balita ang hatid ni Pablo, hindi sila basta-basta naniniwala rin. Kaya tingin ko itong mga taga-Berea, hindi sila masascam. Isipin nyo, bakit maraming taong nabibiktima ng mga scammers? Halimbawa, may na-receive kang text, sabi sa text, ikaw ay maswerteng nanalo ng 1 million pesos. Para maklaim mo ang 1 million pesos, maaari mong tawagan ng numerong ito. Kailangan mo daw, if you believe in that text message, anong disposition mo kapag tumawag ka sa nag-text sa'yo? Eager ka rin. Ba't ka eager? Kasi may good news siyang sasabihin sa'yo, ano ina-expect mo? Sabihin niya sa'yo, nanalo ka nga ng 1 million pesos. Kailangan mo lang nga lang daw magdeposito ng 5,000 for the application fee. Pero para sa'yo, ano ba naman yung 5,000 kung para sa 1 million na maaari mo matanggap? Pero kung isang taga-Berea ang nakatanggap ng text message na yon, magre-research muna siya kung tama ba itong pinagsasabi nung nag-text sa kanya. The Bereans were eager, yes, but their eagerness did not prevent them from still examining the word. But I would also like to hypothesize that this eagerness could also have been the reason why they still examine the scriptures. Itong kanilang kagustuhang marinig sa sasabihin ni na Pablo ang siring dahilan kung bakit sila nagsasiliksik pa. Halimbawa, isa kang empleyado, sinabihan ka ng boss mo, oy, usap naman tayo mamayang 4:00, pag-usapan natin yung tungkol sa sweldo mo. If you are expecting good news, you will be eager to talk to your boss at tagal naman mag 4:00. At kapag sinabi niya na sa'yo na, oy, next month, may increase ka na sa sweldo dahil magandang performance mo. Ikaw ngayon, eager ka na rin, abangan yung payslip mo to see kung totoo nga ba yung sinasabi niya, to verify what he told you is true and correct. Gusto mo rin mapatunayan sa sarili mo na tama nga yung good news na sinabi niya sa'yo. The Bereans were eager to listen. But surely they were also eager to confirm the good news from the scriptures by themselves. Are we like the Bereans? Una, kapag tayo ay mag-attend ng ating Sunday worship, are we eager? Do we look forward to the preaching of God's Word? Tayo ba ay naghanda para makinig? Nagtanong ako kanina, sino dito ang natulog na maaga kagabi? Natutulog ba tayo na maaga kagabi? Para pagdating natin ng Sunday morning, gising tayo na kahit gaano kahirap yung in-explain ni Enric, hindi tayo, may idlip na lang ako. Tayo ba ay nagbasa in advance ng text na ating tatalakayin? Are we expecting that the words that will come out of the preacher's mouth are indeed God's words? Kasi tingin ko may pagkakaiba yun eh. If we are expecting only to hear from Anton, from Enric, from Edson, for Chad, then I don't think we will be eager. Sino ba naman yung mga yan para bigyan ko ng full attention ko for 40 minutes? Minsan nga lumalagpas pa. Siguro may tamang kagwapuhan lang, pero wala namang masyadong saysay yung mga pinagsasabi ng mga yan. Kung ganun ang expectations natin, hindi talaga tayo magiging eager to listen.
But if our expectation is that these men are being used by God as His mouthpiece, and that these men are being faithful and true to the Word of God, thus the words you'll hear are not their words, but God's words, then I'm sure we will all be eager to sit and listen to the preaching of the Word. Ikalawa, do we examine the Bible to verify what we have heard? The Bereans were diligent and careful to also verify before believing. Hindi lang ito applicable sa mga maririnig natin every Sunday or kapag may nagpipreach about God's Word. Hindi lang din ito applicable to determine if whether, for example, a particular church that we would like to attend to is being faithful to the gospel. This is also applicable to anything and everything that the world is making us hear. Naalala ko nung last time na nag-double date kami with kina Enric and Therese. Shera and I were talking about the concept of comfort zone. That going outside of the comfort zone will sanctify us. Binalikan nila kami ng isang tanong. Is there really such a concept of comfort zone in the Bible? It convicted us that we sometimes just accept what the world is teaching us. Let's be like the Bereans, hear and verify. We believe as a church in the authority of the Bible. Kaya't panindigan natin yon. Gamitin natin ang ating mga Biblia to verify the things that we hear. At ang last point para sa umagang ito is to trust in His triumph. Tayo ay magtiwala na ang Diyos ay magtatagumpay. May 3 punto akong nais pagtuunan ng pansin ukol sa pagtatagumpay ng Diyos ngayong umaga. Una, ang Diyos ang siyang gumagabay sa mensahe na binibigkas ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At siya rin ang nagtatrabaho sa mga puso ng mga taong nakakarinig nito. Ating balikan yung nakasulat sa 1 Thessalonians 2 verse 13. Basahin naman natin siya ngayon in Tagalog. Lagi rin kami nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin. Tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. These are God's words being proclaimed by His instruments. And these words are at work in the believers who hears them. And we should also expect that these words will work in the hearers' hearts and that our faithfulness will bear fruit. And speaking of the fruit of faithfulness, which is the second point I want to raise about trusting in God's triumph. Despite the challenges faced by Paul and Silas, the gospel bears fruit. Sa verse 12, ito ang sinabi. Marami sa kanilang sumasampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga nanggugulong mga taga-Thessalonica. God is at work despite the multiple challenges that we are facing. At ang huling punto, makikita natin na ang Diyos ang siyang kumukumpas sa kung saan dapat magtungo si Pablo upang sa gayon ay may pagpatuloy niya ang kanyang papangaral. God calls the shots. So verse 10, we can see that the believers were the ones who immediately sent Paul and Silas away by night papunta sa Berea. It was God's leading that Paul and Silas were able to leave Thessalonica in time and reach Berea safely. At sabi nga natin kanina, pagdating nila sa Berea, sila ay nagtungo sa synagogue to proclaim the word. At ganun din na nangyari sa pagpunta sa Berea ng mga Hudyo mula sa Thessalonica upang muling manggulo. Bago pa man nila maabutan sina Pablo ay naihatid ng muli ng mga mananampalataya sa tabing dagat upang siya ay madala sa Athens. Mababasa natin ito sa verse 14. Kaya inihatid na ng mga nananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sina Silas at Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ipinapakita nito kung paano kumikilos ang ating Diyos upang magampanan ni Pablo ang kanyang responsibilidad na dalhin ang salita ng Diyos sa buong mundo. What are the applications that we can extract in trusting in God's triumph? Pray. Tayo ay patuloy na manalangin na ihanda tayo ng Panginoon para sa mga pagkakataong tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Ipagdasal din natin na tayo ay ihanda ng Panginoon sa tuwing tayo ay makikinig sa Kanyang salita. At ang huli, tayo rin ay dapat na handang humarap
kung may mga taong babatikos sa atin dahil sa ating pananampalataya, sapagkat alam natin na sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang siyang magtatagumpay. May this give us hope and peace despite the opposition that we will face here on earth. Sa ating pag-aaral mula sa Acts 17, masusing nakita natin ang magkakasamang papel ng tagapagpahayag at tagapakinig ng salita ng Diyos. Bilang mga tagapagpahayag, tayo ay tinatawag na magpahayag ng salita ng Diyos na may malinaw na layunin at tapat sa nasusulat sa Biblia. Ating alalahanin kung bakit natin ito ginagawa, na tayo ay sinugo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang magandang balita. At bilang mga tagapakinig, tayo ay hinihikayat na makilahok ng may inaasahang pag-unawa at masusing pagsusuri sa mga naipabahagi sa atin. Tayo ay maging eager to listen. At sa harap ng anumang pagtutol o paghamon, ating tatandaan ng Diyos ay nasa likod ng bawat tagumpay ng kanyang salita. At sa paglalakbay natin bilang mga alagad ng Diyos, mga alagad ni Kristo, nawa ay lagi nating yakapin ang ating papel sa pagpapahayag at pagtanggap ng Ebanghelyo na may tiwala sa Diyos na magtatagumpay sa kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Tayo po'y muling manalangin. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita ngayong umaga. Salamat Panginoon sa pagpapaalala niyo sa amin bilang inyong mga sugo sa mundong ito. Salamat Panginoon sa inyong mga salita. Nakapupulutan namin ng lakas ng loob, tibay ng damdamin at ng aming faithfulness, Lord, to proclaim the good news to the ends of the earth. And may what we have discussed this morning, Panginoon, would affirm our behaviors at kung hindi man would convict us, Panginoon, to listen to you and to obey your words. All of this we pray through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.